At ito din po mga kababayan, ang sinabi na din po ng ating presidente. Patungkol ho dyan, mga bossing, no? Siyempre, lahat nagsalita na tapos ang presidente wala. O ito na din po ang sinabi ng ating presidente mga kababayan. Ang sabi ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito, we have to make that very clear. No? Supreme Court decision does not have any bearing, no, on the rightness or wrongness of the impeachment case. They did not say there was no wrongdoing. O yan ha, mga bayang Pilipinas, kapwa ko mga Pilipino. No? Yung pagsabi ng Supreme Court na walang impeachment na ipapasok hanggat hindi dumarating ang petsa ng February 6, hindi po ibig sabihin no na sinabi nila na hindi magnanakaw ang Vice Presidente, na walang ginawang pagnanakaw ang Vice Presidente. No, ang ibig sabihin at lagi pong ipinapaliwanag, mali lang daw po ang proseso ng paglatag ng impeachment. Pero ang Congress naman po, sinasabi nila, lahat ng ginawa naming proseso, lahat ng ginawa naming hakbang ay nasa konstitusyon. Okay? So yan din po ang stand ng ating Pangulo. They did not say, hindi nila sinabi na walang ginawang mali. Neither they did not say there was wrongdoing o kung may ginawang mali. All they are saying is you didn't handle it properly kung paano pinroseso ang impeachment na yan. That's why accountability just doesn't come into it here. Sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ay nako. Ang ating bayan, kawawa. Kawawang-kawawa ho, mga kababayan. Bakit to? Tingnan mo, tayong mamamayang Pilipino. Kitang-kita ho natin yung mga ebidensya, no? Inilatag po sa Congress. Ano pa? May mga tao nga na nagsasalita na handa na silang tumistigo, handa na silang magsabi na itong si Sara Duterte may bribery ginawa. Pero dahil po madaming kakilala, dahil po madaming kaibigan na magtatanggol, ayun, hindi matuloy-tuloy. So kung sakali na totoo na magnanakaw ang Vice Presidente sa kaban ng bayan, naku po, delicates po 6 na buwan ang ating bansa, ang ating pondo. Di ba? Kaya nga po sinasabi ng konstitusyon ng Pilipinas, dapat yan agad-agad. Dapat yan hindi na nauudlot, dapat yan forthwith. Pero yun nga, yun yung iniiwasang word ng mga senators natin, yung forthwith na iyon. Peruin mo, may 6 na buwan pa na pwede. Di ba? May 6 na buwan pa na pwede makakupit. Di ba? Sabi ni Leo, delikado ang ginawa ng Supreme Court. Nakialam sila sa impeachment process. At tingin ko ho, mga kababayan, malabo nang magkaroon ng mga susunod na mga impeachment. No? Nakikita natin yung mga magiging judge sa impeachment. Kung ano yung trip nila na ibig sabihin na nakasulat doon mismo sa Konstitusyon ng Pilipinas, yun ang kanilang sasabihin at yun lang ang kanilang paninindigan at yun lang ang kanilang pupukusan. Kung ano yung trip nila. Di po ba? Kung ano yung trip nila. Dahil wala tayong magawa. Sandamakmak na Pilipino na ho ang umaalma. Mga universidad, mismong eskwelahan ni Chis Escudero, UP, umaalma. Sinasabi ng konstitusyon, shall forthwith, agad-agad. Mismong eskwelahan o pinag-aralan ni Sara Duterte, ano po, umaalma. Dapat po yung mga yan, nasa likod po ng mga yan. Di ba? Dapat po sila yung dumidepensa. Galing sa
galing sa eskwelahan namin yan si Chis Escudero. Tama yan, ganito, ganyan. Pero hindi, sila pa po yung mga nangunguna na umalma, na mali yung pagkakaintindi o mali o hindi pinapansin yung konstitusyon ng Pilipinas na agad-agad. Nakita nyo ho, mga kababayan, tayo, ngak-ngak lang talaga ang gagawin natin dito, no? Reklamo lang talaga ang gagawin natin dito. Pero ang mananaig pa din po dyan, siyempre yung mga nasa puder. Siyempre po, nasa kanila ang kapangyarihan bahala ka dyan, Mark Ramos, magsasalita ka dyan. O bahala kayo, UP, bahala kayo, San Beda, Ateneo, Lasal, Simbahang Katoliko, bahala kayo. No, paulit-ulitin nyo sabihin ang Portweed. Importante, kami ang nasa poder. Di namin kayo papansinin. May sumagot po ba doon sa mga senador? Dito, sa mga eskwelahan at sa simbahan? Wala. Hindi sila pwedeng mahulog sa bitag Na ang bitag mga bossing, ay ang pagsagot. Pag sumagot sila dyan, i-reverse back sa kanila o sasabihin sa kanila, Portweed, naintindihan mo? Tapos ang laban. Doon pa lang tapos na ang laban, mga kababayan. Kaya, ignore nila yan. Hindi nila papansinin yan. Ganun mga bossing. Anyway, alisin na natin itong kay Pangulong Bongbong Marcos. Dumako tayo, mga boss chief amos. Nako, eto na. Ano po? Ano ba to? Yung blood bath ni Sarah. Alisin ko na to. Eto na tayo, mga bossing. Dumako tayo sa assassination plot. No? Payam ng local media. Eto, mga bossing. Doon po sa assassination plot ng vice-presidente. Sinong BOBO o sino ang mahina ang utak ang magsasabing wala namang pagbabanta sa buhay ni Pangulo Hindi naman binantaan ng vice-presidente. Mga DDS lang po yung ganon. Ito ang linaw-linaw po. Ang linaw-linaw po ng sinabi na ang sabi is, pag may nangyari sa akin, patayin si Bongbong Marcos, si Liza Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Nakarating po sa India, mga kababayan. Nako, mukhang hindi pa lalagpasin ng India. Pakinggan nyo mga bossing. Sa India, si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng kanyang state visit doon. Kabilang sa mga tinalakay ang plano manong pagpatay sa kanya ni VP Sara. Live mula sa India, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal. Ayan diba? Sasabihin ng mga DDS, nako, fake news ka na naman. Bakit naman makakarating yan sa India? Ayan po, binabalita na ngayon.